Matapos ang 6 na buwan na pagkakaumato, sa wakas ay nagising na rin si Luigi. At ang unang ang sinambit at hinanap ng kanyang bibig ay walang iba kundi si Ayla. Napabalikwas naman ang kanyang kaibigan na si Jake, kasama ang kanyang bodyguard na halos kadarating lang para sana dalawin ng kanyang kaibigang si Luigi. Luigi? May malay na si Luigi, tumawag ka ng doktor. Tarantang utos ni Jake sa kanyang tauhan. Nakamulat lamang si Luigi at diretso lamang ang tingin. Napapatingin naman si Jake sa monitor kung saan makikita ang heartbeat ni Luigi at doon ay nag-aagawan pa rin ng tuwid at zigzag na linya. Nang matawag ng doktor ay patuloy pa rin ang pag-hysterical ni Luigi na walang mukhang bibig kundi si Ayla. Nasaan si Ayla? Nasaan siya? Bakit wala siya sa tabi ko? Pag-hysterical niyang sabi. Mahigpit pa rin siyang kinapitan ng mga nurse para maturukan ng pampakalma. Luigi, huminahon ka. Kailangan ka munang ma-check ng doktor. Sabi naman ng kanyang kaibigang si Jake. Pinalabas nga muna sandali si na Jake para pakalmahin si Luigi. Sabi, normal lang naman daw ang ganitong reaksyon matapos niyang matulog at mawalan ng malay sa loob ng 6 na buwan. Nang mapakalma nila si Luigi ay tumigil na rin sa paghuhuramentado ang lalaki at ipinikit na lang sandali ang mga mata. Maya-maya pa, nang maging maayos na ang lahat ay dumating na si Doña Mercedes, ang stepmom ni Luigi. Tita Mercedes! Sabit ni Jake nang mabilis na pumasok ang ginang sa loob ng silid. Aligaga namang lumapit ang ginang kay Jake at saka tumingin kay Luigi na kasalukuyang nakapikit. Jake, kamusta si Luigi? Utal na tanong ng ginang. Nagkamalay na siya, tita. Pinapakalma na lang siya ngayon. Kalmadong tugon naman ni Jake. Doon ay lumapit na rin si Doña Mercedes kay Luigi at tinabayan pa ito sa kama. Luigi, iho, how do you feel now? Nag-aalala niyang tanong. Nang iminulot ni Luigi ang kanyang mga mata, ay dumiretso na siyang tumingin sa ginang. Mga tingin na punong-puno ng katanungan na nangangailangan din ng kasagutan. Tita, where's Ayla? I need her. By my side. Where is she? Maluhaluhang tanong ni Luigi. Alam nila kung nasaan si Ayla at alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya ang kanyang tita Mercedes. Ngunit, kesa palampasin ang tanong na yon at kesa magsinungaling pa kay Luigi, ay naisipan na rin ng ginang na aminin ng totoo. Luigi, hindi ko alam kung ito ba ang tamang panahon o oras para sabihin sa iyo to, pero hindi ka rin naman kakalma kung hindi pa namin sasabihin ang totoo. Panimula ng ginang. Doon ay unti-unting namilog ang mga mata ni Luigi at may umuusbong na ring natakot at kaba sa kanyang puso. Ano nangyari kay Ayla? Kunot noong tanong ni Luigi. Tumingin muna si Doña Mercedes kay Jake at saka mahinang tumango na lamang. Luigi, Ayla is dead. Patay na si Ayla. At namatay siya sa isang aksidente na nangyari sa inyong dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nag-iisang anak na mayayamang Navarro ang magandang dalaga na si Ayla, ang nag-iisang tagapagmana ng Navarro's Corporation. Mailalarawan na masaya at mapayapa ang kanilang pamilya. Kahit na masasabing nasa kanila na ang lahat, ay nananatili pa rin silang mapagkumbaba at iyon naman ang namana ni Ayla sa kanyang mga magulang. Ngunit tunay nga na kahit gaanong kabait o kabuti ng isang tao, kapag may mga taong mainggitin at mapanira sa kanilang kapwa ay hindi pa rin sila matatahimik. Palibhasa ay nasa rurok ng tagumpay ang Navarro's Corporation, kaya naman kaliwat kanan ang kanilang mga kakompetensya sa linya ng pagnenegosyo. Ang iba naman ay may lihim na inggit hanggang sa mauwi na sa pagbabanta ng buhay. Carmen, hindi ko alam kung safe pa ba tayo dito. But I already hired some of the professional bodyguard and agents para mabantayan tayo. Grabe nang nangyayaring siraan at pagbabanta. At ayoko na sa pagdating ng panahon
ay madamay pa kayong dalawa ng ating unikaihan na si Ayla. Punong-puno ng pag-aalala na ibinalita ni Don Miguel ang tunay na estado ng kanilang kaligtasan. Nagkatinginan naman na mag-ina dahil maging sila ay natatakot na rin sa mga banta. Maging si Ayla ay hindi na nga rin nakakapasok sa school at ngayon ay nagko-homeschooling na lamang dahil masyadong mapaglaro at tuso ang kalaban. Hindi malayong sakta niya ito kahit pa sandamakmak ng bodyguards ang nakapalibot sa dalaga. At iyon ang ikinakatakot ni Don Miguel, ang masakta ng kanyang mag-ina. Kaya naman hindi na rin siya titigil hanggat hindi nalalaman kung sino talaga ang tunay na kalaban. Daddy, so ibig sabihin hindi na talaga tayo safe ngayon? Nag-aalala namang tanong ni Ayla sa kanyang ama. Ayaw mo mag-alala ni Don Miguel ang kanyang mag-ina, ngunit wala siyang magagawa kaysa magsinungaling siya sa mga ito, kaya naman sinabi na rin niya ang totoo para hindi na makadagdag sa kanilang takot na nararamdaman, kundi para mabigyan na rin sila ng babala. Yes, Ayla. I don't wanna lie dahil ayoko mag-isip pa kayo. At isa pa, karapatan niyo na malaman kung ano ba talagang estado natin ngayon. Carmen, doon muna kayo sa Laguna hanggat hindi ko pa naaayos ang gulo dito sa Maynila. Pero honey, how about you? Sumama ka na lang kaya sa amin? Sambit naman ni Doña Carmen ng buong pag-aalala. Honey, I can't. Hindi ako pwedeng basta umalis dito. May kumpanya pa tayo rito at mga negosyo kaya hindi ko pwedeng basta-basta na lang iwan ang mga ito. At isa pa, ayoko ring isipin ng kung sino mang Poncio Pilato na to na natatakot ako. Hindi ako natatakot. Handa ako silang harapin at hindi ko hahayaan na palampasin ang mga oras na hindi siya o sila nakikilala. Mariin namang sambit ni Don Miguel. Gustuhin man nga na isama ni na Doña Carmen at Ayla ang kanilang ama sa Laguna sa isa sa kanilang rest house ay wala rin silang nagawa. Dahil nakapagdesisyon na ito at alam nila na kapag nagbitiw na ito ng salita ay hindi na nila ito mapipigilan pa. Kaya naman, kinaumagahan din nun ay palihim ng umalis sa mag-ina at sinigurado ni Don Miguel na walang ibang makakasunod sa mga ito. Kahit na nga sabihing matapang na at nilalakasan ng loob, ay hindi pa rin maiaalis sa loob ni Don Miguel ang takot at kaba. Hindi na para sa kanya kundi para sa kanyang mag-iina. Samantala, ilang oras din ang kanilang biyahe na makarating na sila sa Laguna. Walang ibang nakakaalam ng rest house na lang ito kaya 100% silang sigurado na walang ibang nakasunod sa kanila. Ma'am, nag-aalala ako para kay Dad. Paano pag hindi talaga siya tigilan nung sino man tong mga taong bilit na nagpapabagsak sa atin? Mag-isa lang siya sa Maynila, Ma'am. Kinakabahan ako. Maluhalo ang sambit ni Ayla sa kanyang ina. Nilapitan naman siya ni Doña Carmen tsaka hinawakan sa balikat. Ayla anak, maging naman ako ay nag-aalala rin. Pero nagtitiwala at naniniwala ako sa daddy mo na iingatan niya ang kanyang sarili doon. Lagi naman daw siyang mag-update sa atin at saka ipagdasal na lang natin anak na maging maayos na at lalong-lalo ng kaligtasan ng iyong ama doon sa Maynila. Magiging maayos din ang lahat. Sagot naman ng ginang para na kahit papaano ay maibsan ang bigat na nararamdaman ng kanyang anak at mabawasan na ang pag-aalala nito. Okay, Mommy. Simula nga na makarating sila sa Laguna ay hindi na rin nawala ang kaba ni Doña Carmen na pilit niyang itinatago para hindi na matakot pa si Ayla. Kahit pa sabihin niyang magiging maayos din ang lahat, ay hindi niya na mababago ang katotohanan na ang kabila nilang paa ay nakabaon na sa lupa. Kaya naman ngayon ay nag-iisip si Doña Carmen ng paraan para si Ayla naman ang mapanatili nilang ligtas. Si Ayla kasi ang pinagbilinan ng kanyang ama ng hidden wealth na tinatawag na maging si Doña Carmen ay walang alam rito. Password ito sa isang account na si Ayla lamang ang nakapangalan at iyon marahil ang hinahabol sa kanila ng mga masasamang taong yon. Kaya naman hanggat hindi pa sila nasusundan ng mga taong yon ay kailangan niya nang mailayo si Ayla. Ngunit bago pa man mangyari yon, ay isang balita naman ang nagpaguho sa kanilang mga mundo. CEO ng Navarro's Corporation na si Don Miguel Navarro ay natagpuang patay sa kanyang tinitirhang mansyon kanina lamang ng madaling araw, bandang 3:00 at nagtamo ng ilang tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa bahagi ng ulo na dahilan sa mabilis itong pagkasawi. Pagbabalita ng reporter sa telebisyon.
Habang nanonood nga ang mag-inang Doña Carmen at Ayla, ay halos mawala na sila sa kanilang ulirat dahil sa sinapit ng kanilang padre de pamilya. Mom, si Dad! Humahagulhol sa iyak na pagsusumamo ni Ayla sa kanyang ina. Magkayakap lang silang mag-ina habang parehong unti-unti nang nawawala ng lakas. Ayla, ikaw na lang ang meron ako. Hindi ko hahayaan na pati ikaw ay galawin nila. Anak, isa na lang naisip kong paraan. Unti-unti na tayo mawawala ng pagkukunan. At hindi naman habang buhay na nandito tayo at nagtatago. Ayla, may kilala akong isang kaibigan ng dati mo na naghahanap ng kasambahay. Ayla, you have to do this, okay? Kailangan mong maging independent ngayon. Hindi ka naman kilala ng kaibigan namin yan kaya hindi nila malalaman na isa kang Navarro. Anak, kayong wala na ang daddy mo. Kailangan kong tuparin sa kanya na protektahan kita at hindi mahahayaang masaktan ng mga taong yon. Mahal na mahal kita, Ayla. At napakahirap at sakit nito para sa akin na mawalay sa'yo. Ngunit ikaw lang nakakaalam ng hidden wealth ng daddy mo kaya sigurado akong ikaw ang pinupunterian nila. At hindi ko mahahayaan na masaktan ka nila. Kaya Ayla, kinakailangan mong baguhin ang katauhan mo. Gawin mo. Gawin mo hanggang sa wala nang makakilala pa sa'yo. Matapang nasabi naman ni Doña Carmen kay Ayla. Iiling-iling lang si Ayla at nagsasabing ayaw niya. Ayaw niyang gawin ang inuutos ng kanyang ina dahil natatakot siya. Natatakot siya mag-isa dahil buong buhay niya ay wala siyang ibang kasama kundi ang mga magulang lang niya. Kaya naman labis ang takot ngayon ni Ayla ngunit wala siyang ibang magagawa kundi sundin ang utos ng kanyang ina. Dahil para rin naman sa kanya iyon at sa kanyang sariling kapakanan. Matapos ang pag-uusap na yon, ng sumunod na araw ay nag-alsabalutan na rin si Ayla upang tunguhin nga ang mansyon na tinutukoy ng kanyang ina. Masakit man sa kanyang kalooban ay kailangan niya pa rin itong sundin para sa ikakaalwa ng lahat. Mommy, mag-iingat ka dito ha. Ipangako mo sa akin, babalikan kita. Gagamitin natin yung pera ni Daddy para makaalis na tayo ng bansa. Hindi pa man natin magawa yan ngayon dahil bantay sarado silang lahat. Dadating din ang araw na makakaalis tayo dito. Basta, mangako ko, Mommy, na mag-iingat ka. Mahal na mahal kita, Mommy. At niyakap na nga ng mahigpit ni Ayla ang kanyang mommy na ngayon ay umiiyak na rin. I promise. Basta ipangako mo rin na iingatan mo rin doon ang sarili mo, ha? Huwag mo ako masyadong alalahanin dahil kaya ko ng sarili ko dito. Lagi kitang ipagdadasal, anak. Mahal na mahal kita. Tatandaan mo lagi yan, ha? Tatandaan ko po yun, Ma'am. Hinalikan muna siya nito ng anak bago tuluyan ng tumalikod at si Ayla na pigil-pigil pa din ng mga luha at humihikbi na ng umalis. Ngayon, kailangan niya ng harapin ang buhay na mag-isa. Mas kailangan niya lakasan ang kanyang loob at mas maging matatag para sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Habang nasa biyahe ay tulala pa rin si Ayla na patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha. Sobrang bigat ng pakiramdam niya ngayon at nagtatanong kung bakit pa kailangan mangyari sa kanila to. Ni hindi pa nga sila totally nakaka-move on sa pagkamatay ng kanyang ama. Tapos ngayon ay kailangan na muli nilang maghiwalay ng kanyang ina. Ngunit magpaganon pa man, kailangan pa rin niyang mas maging matatag at nangangakong babalikan niya ang kanyang ina at makakaalis na rin sila ng bansa. Ilang oras din ang kanyang binahe at sa wakas ay narating na rin ang address na ibinigay ng kanyang ina na pupuntahan niya. Nagbihis lang siya ng simple katulad ng bili ng ina. Ngunit magpaganon pa man, kahit na nakasuot siya ng simpleng damit lamang, ay mukha pa rin naman siyang mayaman at mamahalin dahil sa malaporselana nitong kulay at makinis na kutis. Sa Laguna rin ang mansyon na iyon ngunit malayo pa rin sa kinaroroonan ng kanyang ina. Huminga muna siya ng malalim bago tuluyan ang nagtungo sa gwardya na nakatayo sa may guardhouse. Magandang araw po, Manong. Nahihiyang bati ni Ayla. Napatingin naman sa kanyang kabuuan ng gwardya. Magandang umaga din po. Sino po sila? Ano pong kailangan ninyo? Magalang na tugon naman ang gwardya. Doon ay nagbigay na ng maluwag na ngiti si Ayla. Manong, ako po si Ayla Ayla Bartolome. Ako pong pinadala na kasambahay ni na Madam Carmen Navarro ng Navarro Corporation po. Nagpapahanap po sa kanya yung boss ninyo kaya ako pong ipinadala. Doon ay para namang nagtakang nagbigay ng reaksyon ng gwardya. Dahil ang totoo,
Hindi naman sa pangungumpara, ngunit ang paglalarawan niya sa kasambahay ay hindi kasing itsura ni Ayla. Kaya naman medyo napaisip ang gwardiya nang sabihin ni Ayla na nag-a-apply siya bilang isang kasambahay. Ni Boss Luigi po? Ay oo, nagpapahanap nga po siya. Pero bago kita papasukin, sisiguraduhin ko lang ha. Seryoso ba kayo sa sinasabi niyo na nag-a-apply kayo ng kasambahay? Muling tanong ng gwardiya na tila ba hirap maniwala. Maging si Ayla naman ay nagbigay na rin ng nagtatakang reaksyon. Opo naman po. Bakit hindi po ba halata? Pabiro namang tanong ni Ayla. Kailangan niya kasing mas galingan ng pagpapanggap para hindi siya mahalata ng mga bagong tao na kanyang makakasama. Pasensya na po. Natanong ko lang naman po. Sige po, tuloy na po kayo. Sasamahan ko po kayo sa sala. At doon nga ay matagumpay na nakapasok sa loob si Ayla. Hindi na bago sa kanyang paningin ng mga nakikita dahil hindi hamak naman na mas malaki pa ang mansyon nila dito. Napapatingin naman sa kanya ang gwardiya dahil sa ibang kasambahay na iniipasok niya sa loob ay ibang-ibang reaksyon ni Ayla. Sa iba kasi ay kitang-kita sa kanilang itsurang pagkamangha sa buong lugar na tila ngayon lamang nakakita ng ganitong malaking bahay. Habang si Ayla naman ay walang kare-reaksyon at tila walang pakialam sa mga nakikita dahil diretso lamang ang tingin nito. Napapailing at napapakamot na nga lamang sa ulo ang gwardiya dahil sa misteryosang babaeng ito pero binaliwala na lamang niya iyon. Nang makarating na sila sa may sala ay doon na pansamantalang iniwan ng gwardiya si Ayla. Sige miss, Ayla na lang po. Sige Ayla, maiwan na kita dito ha. Ipapatawag ko lang si Boss Luigi. Sabi ng gwardiya. Tumango na lamang si Ayla at ngumiti. Nang maiwan na siya doong mag-isa ay nagmasid-masid muna siya sa paligid. Napatingin siya sa mga paintings na nakasabit sa may dingding. Spiral? Sino na nga bang pintor ang mahilig magpinta ng ganitong mga disenyo? Tanong ni Ayla sa kanyang sarili. Nakalimutan ko na. Pero in fairness, I love the theme of this mansion. Dark and cold. Siguro seryoso ang mga nakatira rito. O di naman kayo mga workaholic. Like Dad? Bigla siyang natahimik sandali nang maalala niya ang kanyang ama. Hindi niya mapigilang hindi maging emosyonal sa tuwing maaalala ang kanyang mga magulang. Gusto sana niyang umiyak ngunit kailangan niyang pigilin ang kanyang mga luha dahil baka magtaka ang makakakita sa kanya. Huminga na nga lamang siya ng malalim tsaka sandaling pumikit. Ilang segundo lamang ay isang boses naman ng babae ang nagpabalikwas sa kanya sa gulat. And who are you? Matalas na tanong ng babae at siya ay si Doña Mercedes, ang stepmom ni Luigi. Napamulat naman si Ayla sabay tayo upang magbigay galang sa Doña. Magandang araw po. Hello po. Ako po si Ayla Bartolome. Ako pong ipinadala ni Madam Carmen Navarro para maging kasambahay niyo po rito. Nauutal niya pang sabi. Pinasadahan naman siya ng tingin ng ginang mula ulo hanggang paa. Isang matalas na tingin na animoy manlalamon. Nakataas ang isang kilay nito kaya naman napapaurong ng tingin si Ayla dahil sa isip niya ay napaka-istrikta pala nito. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Doña Mercedes. Kasambahay? Nag-a-apply ka ng kasambahay? Taas kilay na tanong ng ginang. Maging ito nga ay napapaisip at nagtataka para sa posisyon na iyon na ina-applyan ng dalaga. Opo, madam. Magalang na tugon naman ng dalaga. May I see your hands? Istrikta nitong tanong. Bahagya namang napakunot ang noon ni Ayla sa utos na iyan ng ginang. At para hindi magduda pa si Doña Mercedes, ay marahan niyang iniangat ang kanyang mga kamay para ipakita sa ginang. Nanliit naman ang mga mata ng ginang na makita iyan. Walang kaugat-ugat. Malinis at walang bahid ang pagtatrabaho. Sigurado ka ba sa pinasok mo? May alam ka ba talaga sa mga gawaing bahay? Tanong ng Doña na may pagdududa. Ang totoo niyan, wala naman talagang kaalam-alam sa ganitong trabaho si Ayla. Palibhasa ay marami namang katulong sa kanila kaya every time na may kailangan siya ay inuutos na lang niya. Hindi pa nga siya nakakapaghugas ultimo kutsara dahil may gagawa naman noon para sa kanya. Pero syempre, hindi niya yun pwedeng sabihin dahil baka mahuli siya kaya naman kailangan na lang ulit niyang magsinungaling. Oo naman po, marami po akong alam na gawaing bahay. Akala niyo lang po siguro ay wala akong alam sa ganitong trabaho dahil sa mga kamay ko.
Nagmana lang po siguro ako sa aking nanay na kahit siya lang ang bumubuhay sa aming magkakapatid, ay napakaganda pa rin po ng kanyang mga kamay. Palusot naman ni Ayla. Sa itsura ni Doña Mercedes ay parang hindi pa rin ito kumbinsido. Iimik pa sana siya nang dumating na nga si Luigi. Tita, siya na ba yung pinadala ni Doña Carmen? Kalmadong tanong naman ni Luigi habang bumababa ng hagdan. Oo, siya raw. Tugon naman ni Doña Mercedes. Napako naman ang tingin ni Ayla kay Luigi. Sa palagay niya ay matanda lamang ito sa kanya ng 3 o hanggang 4 na taon. Matangkad at palihim siyang napahanga dahil sa edad na iyon ay napaka-successful niya na at napakagaling magpatakbo ng negosyo, base na rin sa kwento ng kanyang ina. Ito si Luigi Davidson, ang CEO ng isa sa pinakamatagumpay na kumpanya sa bansa. Matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang at tanging ang stepmom na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Ngunit kahit sabihin na magkasama sila, masasabing hindi pa rin ganong kalaki ang tiwala ni Luigi kay Doña Mercedes at ganon din naman si Doña Mercedes. Hi, so you are? Tanong ni Luigi nang matunto niya na ang harapan ni Ayla. Ayla Bartolome po. Utal na tugon ni Ayla. Tagasan ka? Muling tanong ng binata. Sandali naman napaisip si Ayla. Wala naman siyang ibang lugar na pamilyar siya na pwede niyang sabihin kaya naman Laguna na lamang kanyang sinabi. Laguna po, San Pedro, pagsisinungaling ni Ayla. Tumango naman si Luigi. Okay. Actually marami pa akong gustong itanong but I'm running out of time. Isa pa, mukha ka namang okay. Ipapaubaya na lang kita kay Manang Alma. Manang Alma, kayo nang bahala kay... Sorry, what's your name again? Ayla po. Kay Ayla, siya ang bago niyo makakasama dito. So I have to go, Ayla. Welcome to this mansion. Tita, mauna na ako. Paalam ni Luigi. At isinama na rin nga ni Manang Alma si Ayla sa maid's quarters kung nasaan doon ang magiging kwarto nila. Ayla, iha. Ako nga pala si Manang Alma. 60 years old na ako at 20 taon na akong naninilbihan sa pamilya nila Sir Luigi. Halika, tuloy ka. Na makapasok sila sa silid na may 4 na double deck ay ibinabana ni Ayla ang kanyang gamit sa may ilalim na kama. Ang tagal niyo na ho palang naninilbihan dito. Pwede ko po bang itanong kung kamusta si Sir Luigi bilang amo? Usisa naman ni Ayla kay Manang Alma. Sandali namang sumilip muna sa labas si Manang Alma upang siguraduhin na walang ibang tao roon na makakarinig sa kanila. Nang masiguro na wala nang ibang tao doon, ay siya na ang sumagot. Nako si Sir Luigi, ubod ng bait. Wala akong ibang masabi sa kanya. May konsiderasyon at hindi mababa ang tingin sa amin. Kaya nga nagtagal ako sa kanya eh. Ang mahirap lang pakisamahan yang si Madam Mercedes. Nako, asahan mong bawat kilos mo ay papanoorin at pupunahin niya. Kaya mag-iingat ka rin sa bawat kilos mo ha. Lalo pa na may angkin kang ganda na parang hindi ka mukhang kasambahay. Yan lang naman ay payo ko sa'yo. Pero malay mo naman ay magustuhan ka niya. Basta, kapag may kailangan ka, sa akin ka na lang magsabi. Kami nang bahala sa'yo. Mahinang sabi sa kanya ni Manang Alma. Ngumiti na lamang si Ayla at hindi naman mababakas ang pag-aalala sa kanyang itsura dahil hindi rin naman mahalaga sa kanya kung istrikto o mabait. Ang mahalaga sa kanya ay maisagawa niya ito ng maayos nang sa ganon kapag lumamig niya ang tensyon ay mababalikan niya na ang kanyang ina. Nauunawaan ko po, Manang Alma. Nakangiting sagot naman ni Ayla. Matapos makapag-ayos ng gamit ay lumabas na rin sila upang umpisahan ang trabaho. Ngunit bago iyon ay minessage muna ni Ayla ang kanyang ina at ibinalita na naroon na siya sa mansyon at ngayon ang unang araw niya sa trabaho. Nireplyan naman siya ng kanyang ina kaya naman ngayon ay palagay na ang kanyang loob. Unang ipinagawa sa kanya ay ang magluto. Dahil nag-apply siya bilang all-around, natural lang na dapat marunong siyang magluto. Kabado naman si Ayla na ngayon ay nakasuot na ng apron at ngayon niya nga napagtantong tama nga si Manang Alma. Dahil ngayon ay nakabantay sa kanya si Madam Mercedes. So, anong lulutuin mo? Umuwi ng lunch si Luigi kaya siguradong maya-maya ay nandito na yon. Taas kilay na tanong ni Madam Mercedes. Hindi naman malaman ni Ayla ang kanyang isasagot dahil ang totoo, ni minsan ay hindi pa nga siya nakakahawak ng sandok at kawali. Kahit prito nga hindi niya kayang lutuin kaya naman hindi niya talaga alam ang isasagot ngayon.
Ano, bingi ka ba? I'm asking you. Masungit muling tanong ni Madam Mercedes. Itlog at bacon na lang po siguro. Nauutal na sagot ni Ayla. Nagbago naman ang itsura ng ginang sa sinabing iyon ni Ayla at tila hindi nito ito nagustuhan. For real? Itlog at bacon? Ayla, yung totoo. Sanay ka ba talaga sa ganyang problema? Pagalit na tanong ni Madam Mercedes. Sakto naman ang pagdating ni Luigi. Hey, what's the problem? Tanong ni Luigi. Napayuko naman ang ulo ni Ayla dahil sa hiya na kanyang naramdaman. This woman is unbelievable. I'm asking her kung anong plano niyang lutuin ngayong lunch dahil sabi ko umuuwi ka tuwing tanghali. And her answer is getting into my nerves. Itlog at bacon daw? Nagpapatawa ba siya? Gigil na sabi ni Madam Mercedes. Hindi naman malaman ni Luigi kung matatawa ba siya o ano dahil para naman sa kanya ay hindi naman ito big deal. Yun nga lang, maging siya ay nagtataka rin sa asta ng dalaga. Egg and bacon? What's wrong with that? Isa pa, hindi pa naman ako nagbe-breakfast kaya okay lang sa akin ang ulam na yon. Go ahead, you can cook now. Nakangising sabi naman ni Luigi tsaka nagtungo na sa may sala. Umalis na rin doon si Madam Mercedes na umira pa kay Ayla bago tumalikod. Tinulungan na lang rin ni Manang Alma si Ayla sa pagluluto para mas mapabilis na rin ang gawain. Nang sumunod na araw ay bantay sarado pa rin ni Doña Mercedes ang bawat galaw ni Ayla. Ayla, ano ba yung ginagawa mo? Lulunurin mo bang mga halaman? Simpleng pagdidilig, hindi mo pa magawa ng maayos. Bulyaw ni Madam Mercedes kay Ayla. Napakamot na nga lamang si Manang Alma dahil maging siya ay sang-ayon naman kay Madam Mercedes na mali naman ang ginagawa nitong pagdidilig. Ngunit hindi niya pwedeng husgahan agad ang dalaga kaya naman nilapitan niyang muli sina Madam Mercedes at Ayla. Madam, may problema po ba? Tanong ni Manang Alma. Manang Alma, hindi ko alam kung saang lupalop nagmula ang babaeng yan, pero ultimo pagdidilig ng halaman na hindi niya magawa ng maayos. I'll make sure that this time masesesante ka na. Manang Alma, sorry po. Paghingi naman ng paumanhin ni Ayla kay Manang Alma. Nang dumating si Luigi ay sinabi naman kaagad iyon ni Madam Mercedes sa kanya. Luigi, we have to talk. Anas ang madam. May problema na naman po ba, tita? Tanong naman ni Luigi sa kanyang stepmom. Hay nako, Luigi. I can't stand her anymore. Kahit itanong mo pa rin kay Manang Alma, wala siyang kaalam-alam sa kanyang ginagawa. Ewan ko ba kung saan lupalop nagmula yung babaeng yan. Nakakadagdag lamang siya ng gawain at abala dito sa bahay imbis na mapagaan ang mga trabaho. Pagalit na sabi ni Madam Mercedes habang padabog na nagpapaypay. Huminga na lang na malalim si Luigi dahil sa dami ng kanyang isipin sa kumpanya. Ayaw niyang pati ito ay isipin pa niya. Sir Luigi, sorry po, aayusin ko na po sa susunod. Paghingi naman ng paumanhin ni Ayla. Ayla, ano ulit ang tinapos mo? Biglang tanong ni Luigi. Tapos ng kolehiyo si Ayla ngunit syempre hindi niya pwedeng sabihin yon kaya naman senior high na lang ang sinabi niya. Senior high school pa lang po, Sir Luigi. Mahinang sagot naman ni Ayla. Okay. From now on, gagawin kitang assistant ko. Lalo namang napakunot ang noon ni Madam Mercedes. What? Assistant? Yung magagawang bagay nga rito sa bahay, hindi niya magawa ng maayos. Tapos gagawin mo pa siyang assistant? Are you kidding me, Luigi? Letanya ng madam. Tita, baka hindi siya para dyan. At saka may pinag-aralan naman siya. Sayang naman kung hindi niya magagamit. Malay nyo, mas magaling pala siya sa mga clerical works kaysa sa mga physical works. Let's give her a chance, okay? Ayla, okay lang ba sa'yo na maging personal assistant ko? Bumaling naman siya ng tingin kay Ayla. Sa katunayan, ay iyon naman talaga ang gusto ni Ayla dahil aminado naman talaga siyang bobo siya at walang silbi sa mga gawaing bahay. Kaya naman, sinunggaban niya na kaagad ang offer kahit na alam niyang nag-uusok na ang tenga sa kanya ni Madam Mercedes. Opo, oo naman po. Hindi ko po tatanggihan yan. Sabik na sagot naman ni Ayla. Inis na inis naman sa kanya si Madam Mercedes kaya nag-walk out na lamang ito sa kanya. Ngayon ang pagsisimula ng araw ni Ayla bilang assistant ni Luigi.
Madali niyang nagama yung mga gawain dahil ganito naman lagi ang ginagawa niya sa kanilang negosyo. Kaya naman palihim na napahanga si Luigi sa kanya. Parang sanay ka na sa ginagawa mo ah. Nakangiting sabi ni Luigi kay Ayla. Naroon sila ngayon sa kanyang opisina at kasalukuyang ipinapaayos ni Luigi ang ilan sa kanyang mga tax files. Ah, opo. Ganito po kasi ang ginagawa ko sa kumpanya namin. Bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata at napakagat sa pang-ibabang labi na mapagtanto niya ang kanya nasabi. Ano ka mo? Takang tanong ni Luigi. Mabilis naman nakaisip ng palusot si Ayla. Ah, ang ibig ko pong sabihin ay sa faculty po namin. Ako po minsan ay inuutusan ng mga teachers namin na mag-ayos ng mga files kaya doon na rin po ako nasanay. At ang sagot naman niyang yon ay mukhang nakumbinsi naman si Luigi dahil tumangu-tangu na lamang ito. Habang tumatagal si Ayla sa mansyon ay mas nakikilala at nalalaman ng ugali ng bawat isa. Pagkaseryoso si Luigi nung una ngunit sa patagal ay nalalaman ni Ayla na mabait naman pala ito, katulad ng paglalarawan sa kanya ni Manang Alma. Akala niya nga ay suplado, approachable naman pala. Minsan nga ay natatagpuan na rin niya ang kanyang sarili na nakangiti sa kawalan habang nagsasalita si Luigi na mabilis namang napupuna ng lalaki. Napapangiti na lamang din ito ng palihim dahil sa inaasta ng dalaga. Habang si Madam Mercedes naman ay inis na inis pa rin kay Ayla, maging kay Luigi dahil sa pagpayag nito na manatili pa si Ayla sa mansyon. Sa loob-loob niya ay makakadagdag pa ito sa mga balakid sa kanyang mga plano kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Samantala, habang abala naman si Ayla sa mansyon ni na Luigi ay naroon naman si Doña Carmen sa kanilang rest house na mag-isa at nangungulila sa kanyang mag-ama. Hanggang isang araw, habang abala ang ginang sa pagbabasa ng magazine, ay isang katok ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sandali! Sigaw ni Doña Carmen. Nakakunot ang kanyang noo habang naglalakad patungo sa may pintuan dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Mula kasi nang naglagay sa alanganin ng kanilang buhay ay tumigil na rin siya sa pakikipag-socialize para maiwasan ang dalawang disgrasya. Nang matunto na ng ginang ang pintuan ay doon niya na ito binuksan at laking gulat niya sa kanyang nabungaran. Nakatutok kaagad sa kanyang isang baril. Ilang segundo rin nakatitig doon sa baril si Doña Carmen hanggang sa unti-unti na ring umangat ang kanyang tingin. Nabilang niya kaagad ang mga lalaking nasa kanyang harapan ngayon. At 5 nga silang nakaabang ngayon kay Doña Carmen. Otomatikong bumilis ang tibok ng puso ni Doña Carmen. Ngunit wala na siyang ibang choice kundi ang harapin ng mga ito. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Kabado pero matapang na tanong ng ginang. Napahagikik naman yung isang lalaki. Boss, sino raw tayo oh? Magpapakilala na ba tayo? Sabi pa ng lalaki sabay tawa. Marahan namang lumapit kay Doña Carmen ang lalaki na tinawag niyang boss. Balbasarado ito at mukha ring mayaman sa postura. Nanilisik ang mga tingin noong lalaki habang si Doña Carmen naman ay titig na titig din sa kanya hanggang sa tuluyan ng magkasalubong ang kanilang mga tingin. Alam mong hindi ikaw ang kailangan ko. Nasaan ang anak mo? Ilabas mo siya. Mahina pero matalim na sabi ng lalaki. At kahit takot na takot ang Donya ay hindi niya pa rin ipinahalata iyon dahil yun lamang ang alas niya ngayon, ang maging matatag at matapang. Wala siyang ibang kasama sa rest house kaya walang ibang sasaklolo sa kanya. Kahit ano rin ang mangyari ngayon ay hindi niya sasabihin kung nasaan si Ayla at poprotektahan niya ang anak hanggang sa kamatayan. Wala dito ang aking anak at sisiguraduhin ko na hindi niyo siya makikita. Mariing sabi naman ng ginang. Bigla namang napapihit sa tagiliran ng kanyang ulo nang sampalin siya ng malakas ng lalaki. Halos mamulang mukha nito na ikinadugo pa nga ng kanyang pang-ibabang labi dahil sa lakas ng pagkakasampal na iyon. Wala kang karapatang sumagot sa akin ng pabalak. Alalahanin mo, wala ka ng tagapagtanggol ngayon. Mariing sabi ng lalaki. Nagtiimbagang na lang ang ginang na galit na tumingin sa lalaki na halos isumpa na ang buong pagkatao nito. Maya-maya pa ay nagdesisyon na ang boss na iyon na halugugin na ang buong bahay. Lahat sila ay armado kaya naman wala talagang kalaban-laban si Doña Carmen. Sige, halugugin yung buong bahay at hanapin yung anak na to. At inutusan na nga ng boss ang kanyang mga tauhan na halugugin ang buong bahay
upang hanapin si Ayla. Hinawakan na rin ng dalawang lalaki ang Donya ng mahigpit na mahigpit at saka iniupo sa upuan at doon ay iginapos. Mga walang hiya kayo. Ang sasama ninyo. Mga tao pa ba kayo? Kahit anong gawin ninyo, kahit baliktarin niyo pa ang buong bahay o kahit patayin niyo pa ako, hindi niyo makikita ang anak ko dahil nakalabas na siya ng bansa. Kailangang magsinungaling ni Doña Carmen para lituhin ang mga lalaking ito. Bilang isang ina at magulang ay gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Kahit pa siyang masaktan o kahit pa ikamatay niya, kailanman ay hindi niya ipagkakanuno ang kanyang anak na si Ayla. Manahimik ka! Bubusalan ko yung bunganga mo kapag hindi mo itinikom yung bibig mo. Sigaw sa kanya ng isang lalaki na pinandilatan pa siya ng mata. Wala ba kayong mga anak? Paano niyo nasisikmura naman na kito pumatay sa inyong kapwa? Ganyan ba gusto niyong ipamulat sa inyong mga anak? Ang lumaki rin mga mamamatay tao? At bago pa man nga muli matapos ang ginang sa kanyang sasabihin, ay muli na siyang pinaliparan ng isang malakas na sampal. Sinabi ko naman sa'yo na manahimik ka na, di ba? Ang tigas ng ulo mo, Badong! Iabot mo nga sa akin yung isang panyo. Utos ng lalaki sa kanyang kasamahan. Anong gagawin niya sa akin? Mga hayop kayo! Mga walang konsensya! Habang nagsasalita pa nga lamang si Doña Carmen ay binubusala na siya ng isa sa mga lalaki para hindi na ito makapag-ingay o makasigaw pa. Tanging hagulhol na lamang ang iyak ni Doña Carmen na nangingibabaw sa buong bahay. Tanging panalangin na lamang niya ang sandata niya sa matinding pagsubok na ito na kanyang pinagdaraanan. Inilagay na nga ni Doña Carmen ang kanyang loob ngayon sa anuman ang mangyayari sa kanya ay itinaas niya na sa puong may kapal. Inaasahan na rin niya na mangyayari ang pagkakataon nito dahil alam niya hindi rin titigil ang mga kalaban hanggat hindi nila nakukuha ang hidden wealth ni Don Francisco na nasa kamay at proteksyon ng kanilang unika iha na si Ayla. Samantala, halos nahalugog na nga ng mga kalalakihan ng buong bahay ngunit hindi pa rin nila nakikita si Ayla. Boss, wala talaga sa itaas eh. Hinanap na namin sa lahat ng kwarto maging sa likod na pwedeng pagtaguan, wala talaga. Kahit may takip ang bibig ay nagawa pa rin makatawa ni Doña Carmen na tila nang-aasar pa. Hindi niyo mahahanap ang anak ko. Wala kayong mahihita sa akin. Wala kayong mapapala sa akin. Sigaw ni Doña Carmen habang may takip ang bibig at saka tumatawa pa. Sa inis naman ang pinaka-mastermind ay malakas niyang sinuntok ang sikmura ng ginang dahilan para makaluwa ito ng dugo. Anas ng ginang. Kinuha ng lalaki ang kanyang buhok at saka sinabunutan pataas at inilapit ang kanyang mukha sa ginang. Tinitigan niya si Doña Carmen ng matalim at nanilisik ang mga mata. Namumula na rin ang mga mata nito at pinagpapawisan at mahahalata ang malaking ugat na umuutlaw sa kanyang sentido. Galit na nga ang lalaki at anumang oras ay pwede niya nang tapusin ang buhay ng ginang. Ngunit sa huling pagkakataon ay pagbibigyan pa niya ng isa pang tsansa si Doña Carmen kapalit ng kanyang buhay. Huling pagkakataon, tanda. Kapag hindi mo pa sinabi sa akin kung nasaan ang anak mo, dadanak ang dugo mo sa pamamahay mo. Nasaan ang anak mo? Mariin at nanggigigil na tanong ng lalaki. Matapang na sinalubong ng ginang ang mga tingin na iyon ng lalaki. Mga tingin ng isang ina na gagawin ang lahat para maprotektahan ang kanyang anak. Mga tingin ng isang ina na maninindigan para sa kaligtasan ng kanyang anak, maging ang kapalit man noon ay buhay niya. Wala nang silbi ang buhay ko. Kaya naman ano man ang gawin mo sa akin ngayon, wala na akong pakialam. Basta hindi niyo lang malaman kung nasaan ang anak ko. Matapang na paninindigan ng ginang. Ngumisi naman ang lalaki. Matapang ka ha? Sige. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Tumayo ang lalaki at saka inagaw ang hawak na baril ng kanyang kasama. Ikinasa ito sabay walang ano-anong ipinutok sa binte ng ginang. Napasigaw naman si Doña Carmen sa sakit. Alam mo ba? Ganito namin pinatay ang asawa mo. Mahilig kayong magbatigas kaya uunti-untiin namin kayo. Pero huwag ka mag-alala, tanda. Ngayon ka lang naman maghihirap dahil maya-maya kasama mo ng asawa mo sa impyerno. Pang-aasar ng lalaki, sabay nagtawanan naman silang lahat. Mga hayop kayo! Mamamatay din kayo! Sigaw pa ng ginang.
Maya-maya pa ay tila hindi pa nakontento ang lalaki at pinaputokan naman ang kabila pang paa. Muling napasigaw ang ginang sa sakit. Unti-unti na ring dumadanak ang kanyang dugo sa kanyang kinapapwestuhan. Tawa lang ng tawa ang mga lalaki na naroon na tila ba'y sanay na silang makakita ng ganitong tagpo dahil marami na rin silang napatay. Muling lumapit ang lalaki kay Doña Carmen. Ano? Hindi ka pa rin magsasalita? Matalim na tanong ng lalaki. Kahit nahihirapan at nasasaktan na ang ginang, tuloy pa rin ang paninindigan niya. Patayin niyo na lang ako dahil wala kayong mapapala sa akin. Mariin at matapang na sabi ng ginang. Tila hindi naman nagustuhan ng lalaki ang sagot na iyon ng ginang kaya ang ginawa niya ay isinuksok niya ang dulot ng baril sa parte na may tama ng bala ng paa ng ginang at doon ay idiniin pa nga niya ito lalo para mas masakit. Napapaiyak na nga si Doña Carmen sa sobrang sakit at ngayon ay nangihina na pero lumalaban pa rin. At dahil naiinis na rin ang kanilang boss at mukhang wala naman talaga silang mahihita kay Doña Carmen, ay tumayo na nga ang lalaki at saka itinutok na ang dulo ng baril sa gitna ng kanyang noo na may dugo-dugo pa at saka doon ay walang konsensyang hinila ang gatilyo ng baril at ipinutok na naging sanhe ng pagkamatay ni Doña Carmen. At iyon na nga ang naging katapusan ni Ginang Carmen. Hanggang sa kamatayan ay pinanindigan ni Ginang Carmen ang kanyang pagmamahal, pagmamalasakit at pagpoprotekta sa kanyang anak na si Ayla, na kahit maging sarili niyang buhay ay muli niyang isinakripisyo kapalit ng kaligtasan ni Ayla. Umalis naman ang mga lalaki ng sawi at naghihimutok dahil napatay na nila mag-asawa ngunit hindi pa rin nila nalalaman kung nasaan nga ba si Ayla. Magpagkanon pa man ay isa lamang ang sigurado. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nalalaman kung nasa ang lupalop si Ayla at tuluyan ng mapasakamay nila ang hidden wealth ni Don Francisco. Samantala, wala namang kamalay-malay si Ayla sa malagim na sinapit ng kanyang ina at ngayon ay naroon pa rin sa mansyon na tila nagkakamabutihan na rin ang kanyang Sir Luigi. Ayla, itigil mo muna yan. Sumobra naman yata ang sipag mo. Pabirong sabi pa ni Luigi kay Ayla. Hindi niya malaman ni Ayla kung bakit parang gusto niyang laging maging abala buong maghapon. Pakiramdam niya ay may bumabagabag sa kanyang dibdib at dahil ayaw niya nang pakaisipin yon na ibinuhos na lamang niya sa pagtatrabaho. Hindi ko rin po alam, Sir Luigi, kung bakit ang sipag ko ngayon Para po kasing nababalisa ako. Ewan ko ba? Ayoko na lang pakaisipin kaya ifo-focus ko na lang ang sarili ko sa trabaho ko. Sagot naman ni Ayla. Nababalisa? Bakit ka naman mababalisa? Ano bang bumabagabag sa'yo? Tanong ni Luigi. Breaking news. Isa na namang business tycoon na natagpo ang walang buhay sa kanilang rest house sa Laguna na ikinamatay ang hindi humigit sa 15 putok ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa may bahaging ulo. Kinalala ang ginang na naliligo na sa sarili niyang dugo habang nakagapos pa at may busal pa ng panyo sa bibig na si Doña Carmen Navarro. Asawa ng halos wala pang 2 linggo na kamamatay rin na si Don Francisco Navarro. Base sa ulat ay wala pang payak na dahilan sa pagkakapaslang ng dalawa. Hindi pa rin matukoy kung sino ang mastermind sa pamamaslang. Ngunit ang ipinagtataka ng mga tao, maging mga tauhan ng mga Navarro, ay ang biglaang pagkawala ng nag-iisang anak ng mga ito na nagngangalang Parayla Navarro. Otomatikong napahinto si Ayla sa kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay biglang nanikip ang kanyang dibdib at nanigas ang katawan dahil sa nalaman. Gustong-gusto na nga ni Ayla na lumuha at humagulhol sa iyak dahil sa sinapit ng kanyang ina, ngunit hindi niya maaaring ipahilata iyon kay Luigi at Madam Mercedes. Kaya naman ang natatanging magawa na lamang ni Ayla ngayon ay ang magpanggap na matapang at walang nangyari. Oh my God! Sinunod-sunod na sila! Ang tanong, nasaan na kaya ang anak ng mag-asawang yan at parang sobrang ilap niya? You know, Luigi, malakas ang kutob ko na may kakaibang nalalaman yung mga anak ng mga yan. Kaya wala siya sa eksena nung mamatay ang parents niya. Anyway, nakakaawa naman sila. Ang dating Navarro's Corporation ngayon ay tuluyan ang bumagsak. Iiling-iling naman na sabi ni Madam Mercedes. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay sumandali muna nagpaalam si Ayla kina Luigi at Mercedes upang magtungo muna sa kanyang kwarto.
Excuse lang po, may kukunin lang po ako sandali sa kwarto ko. Hindi pa man nakakasagot ang dalawa ay tumayo na kaagad si Ayla at saka tumalikod at saktong sa pagtalikod na iyon ay tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Hanggang sa makapasok siya ng kwarto ay mabilis niyang ikinandado ang pinto at doon sumandal habang hawak-hawak ang kanyang bibig dahil sa paghahagulgol niya sa iyak na baka marinig naman ni Luigi. Halos mapaluhod na si Ayla sa sahig dahil hindi niya alam ngayon kung paano pa niyang malalampasan ang sakit na ito. Ni hindi pa nga siya nakaka-move on sa pagkawala ng kanyang ama. Bagkus ngayon naman ay mawawala na rin ang kanyang ina. Gustong-gusto ni Ayla na isigaw yung sakit, yung hapde at kirot ng kanyang puso. Ngunit paano? Paano niya magagawa iyon kung nagtatago siya sa ibang katauhan? Ni hindi man lang niya nabalikan ang kanyang ina. Dahil para sa kanyang ina, kapag magkasama silang dalawa sa halip na magkaligtas sila, ay iyon pang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Kaya hindi matanggap ngayon ni Ayla na kailangang isugal ng kanyang mga magulang ang kanilang mga buhay para lamang protektahan siya at mailayo sa mga taong gustong kumuha sa kanya. Kaya ngayon, nawala na sa kanya ang lahat maliban sa hidden wealth, siya na ang poprotekta sa kayamanan na yon. Katulad ng pagprotekta na nagawa ng kanyang mga magulang. Bilang pagbawi man lamang sa mga ito, iingatan niya ang kayamanan na yon na sa kanya ipinamahala ng kanyang ama at iingatan para hindi makamkam at maangkin ng mga taong masasamang loob. Hindi na nga nakalabas sa silid si Ayla dahil nakatulog na rin siya sa kakaiyak sa kanyang kama. Hating gabi na nang nagising siya, lumabas na muna siya para magtimpla ng kape. Nang nasa may bar area na siya dahil medyo madilim ang bahaging yon, bigla namang may humila sa kanyang kamay at niyakap siya ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit dahilan para maramdaman niyang mabilis sa pagtibok ng puso ng taong kayakap niya ngayon. Nang maitunghay niya ang kanyang ulo ay doon niya nakita kung sino ba itong kayakap niya ngayon. Si Luigi. Nakatingin lamang si Luigi sa kanyang mga mata. Hinawi pa niya mga buhok ni Ayla na nakaharang sa kanyang muka. Walang salitang namumutawi ngunit hindi mawari ni Ayla ang kanyang pakiramdam na damang-dama niya ang kaligtasan sa piling ni Luigi. Hindi pa nga nagsasalita si Ayla nang biglang bumuhos na muli ang kanyang mga luha at muli pa siyang niyakap ni Luigi. Iyak lang siya ng iyak at ramdam niya ang dahilan ni Luigi. Iyon ay para i-comfort siya at ipadama sa dalaga na hindi siya nag-iisa. Matapos ang tagpong iyon ay nagtungo muna sila sa may beranda upang magpahangin. Ramdam at alam ni Luigi na may pinagdadaanan si Ayla at alam na rin niya ang tunay na pagkatao ng dalaga. Dahil noon pa man ay nag-utos na talaga itong ipaimbestiga si Ayla dahil sa una pa nga lang ay may pagdududa na siya sa dalaga. Ang mga simpleng bagay katulad ng pagluluto at pagdidilig ng halaman, nakaraniwan namang talagang sanay na ginagawa ng isang kasambahay, ay lubha naman talagang kaisip-isip at nakakapagtaka kung bakit hindi niya ito alam gawin o magawa man lang na maayos. Ang mga kamay nito na walang bahid ng pagtatrabaho at pagbabanat ng buto ay isa rin sa dahilan kung bakit nagsimula na siyang magduda dahil sa inasta nitong mala prinsesa. At higit sa lahat, ang pagiging isang Navarro ang nag-iisang tagapagmana at unika iha ni Don Francisco at Doña Carmen na sinadya nilang isa publiko ang kanilang anak ay alam na rin niya. Pinili niyang hindi muna ito ipaalam kay Ayla maging kay Madam Mercedes dahil alam niyang pinagdaraanan ng mga Navarro dahil matalik niyang kaibigan ang mga magulang nito. Wala rin siyang tiwala sa kanyang stepmom kaya naman wala talaga siyang pinagsabihan sa kanyang nalaman. Are you okay now? Kalmadong tanong ni Luigi kay Ayla na namumugto pa rin ang mga mata. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung magiging okay pa ako. May mga bagay na mas kailangan ko talagang itago na lang sa aking sarili dahil sa isang malalim na dahilan. Gusto ko isigaw yung nararamdaman ko pero paano? Wala namang makakaintindi ng pinagdadaanan ko eh. Ang bigat lang kasi. Ang hirap. Muli namang namumuo ang mga luha ni Ayla sa kanyang mga mata. Sa tuwing maiisip pa rin niya ang mga nangyari, parang mas gusto na lang din niyang maglaho na para bang isang bula at hindi na bumalik pa. Doon ay muli siyang tinitigan ni Luigi. Kita niya sa mga mata ni Ayla ang labis na lungkot kaya naman para matulungan itong mailabas na ang tuluyan ng kanyang mabibigat na nararamdaman, ay aaminin niya na sa dalagang totoo. Ayla, Miss Parayla Navarro,
Sa puntong yon ay kusang namilog ang mga mata ni Ayla nang tawagin siya ni Luigi sa tunay nitong pangalan. Mabilis siyang napatingin dito at nagtataka kung paano nitong nalaman. Paano mo nalaman? Alam mo? Kunot noong tanong ni Ayla. Ngumiti naman sa kanya si Luigi. Ayla, noon pa man ay nagpaimbestiga na ako tungkol sa tunay mong katauhan. Kung sino ka ba talaga? At doon ko nga nalamang ikaw ang unika iha ni na Don Francisco at Doña Carmen na matagal na nilang itinatago. Hindi ko man alam o nalaman ang tunay na dahilan kung bakit kanila pilit na tinatago. Hindi na mahalaga sa akin yon. Gusto kong mapanatag ang kalooban mo. Habang nasa poder kita ay ligtas ka, Ayla. Magandang ideya na sa akin ka napadpad. Matalik kong kaibigan sina Don Francisco at Doña Carmen. Mabubuti silang tao at wala kaming masamang pinagsamahan. Ilang beses din nilang tinulungan ng kumpanya ko at malaking utang na loob ko sa kanila. Kaya nang malaman ko na pareho silang namatay na mag-asawa, ako ang unang nagdalamhati. Nangihinayang ako sa mga buhay nila. At kung may magagawa lang sana ako, gusto ko makabawi sa kanila. Pero sa ngayon, ang tanging magagawa ko lamang para makabawi sa kanila ay ang protektahan ka. Sisiguraduhin kong kaligtasan mo at sisiguraduhin ko rin na walang makakakilala sa'yo. Iingatan kita sa abot ng aking makakaya. Buong pusong sabi ni Luigi. Bigla namang natahimik si Ayla at sa halip ay matuwa ay parang nakaramdam pa siya ng takot. Napansin naman kaagad yun ni Luigi kaya muli siya nag-usisa. Ayla, bakit parang tahimik ka? Tanong ni Luigi. Luigi, natatakot ako. Natatakot ako na baka pati ikaw ay madamay. Lahat ng tao na sumubok na protektahan ako, lahat sila napapahamak ng dahil sa akin. Kaya ayokong pati ikaw ay madamay pa. Kota na ako sa sakit na mawala si na mommy at daddy. Kung pati ikaw ay mawawala pa, baka hindi ko na makaya. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Ayla. Nauunawaan naman ni Luigi ang pinagmumulan ng takot at trauma na iyon ni Ayla. Nauunawaan niya ang naging reaksyon ng dalaga dahil sa dami na rin itong pinagdaanan ay hindi naman talaga madali iyon. At bakit mo naman nasabi yon? Bakit ka natatakot? Usisa ni Luigi. Doon ay sinalubong na rin ni Ayla ang mga tingin na iyon ni Luigi. Handa na nga siyang aminin ang kanyang nararamdaman. Luigi, hindi ko alam kung napakabilis ba o ano pero gusto kong aminin ang nararamdaman ko sa'yo. Nagugustuhan na kita. Minamahal na nga yata kita eh. Hindi ko alam kung tama ba o mali pero mas magiging mali lamang ito kung hindi ko aaminin kaagad sa'yo. Anumang oras eh pwede nila ako matuntun. Pwede nila ako mahanap. At kapag nangyari yon, pwede na nila akong saktan or worst ay igaya sa ginawa nila kina mommy at daddy. At kapag nangyari yon, mawawalan na ako lalo ng pagkakataon na aminin sa'yo ang totoo. Mahal kita, Luigi. At ayoko masaktan ka. Kota na ako sa sakit. Baka hindi ko na makaya pa. Umiiyak na pagtapat ni Ayla. May kung ano naman sa kanyang puso na naramdaman si Luigi. Nakaramdam siya ng galak dahil pareho lang din pala sila ng nararamdaman ni Ayla. At awa dahil sa trauma na inabot ng dalaga. Ayla, hindi ko alam kung paano ikakalma ang sarili mo o ipapanatag ang loob mo sa oras na to. Alam kong labis ang takot mo, trauma at pangamba sa mga nangyayari. At alam kong magiging kalabisan pa kung hihiling pa ako sa'yo. Maaari bang kahit ngayon lang gawin mong safe place ang pagmamahal ko para maibsan ang takot mo? Gusto rin kita, Ayla. Mahal din kita. At kapag sinabi kong iingatan at poprotektahan kita hanggang dulo yon, hanggang dulo ko paninindigan ang pagmamahal ko sa'yo. Pagtatapat naman ni Luigi. Tila nga isang mahikang nangyari dahil sa mga katagang binitawan ng binata. Tila isang spell na kusang nawala ang takot at pangamba, lalo na nang magdikit ang kanilang mga labi. Kusa lang silang sumunod sa gustong gawin ng isa't isa. Ngayon nga lang ulit nakaramdam si Ayla ng kaalwanan, ng kapanatagan ng loob at kapayapaan ng isipan. Ngayon na alam ni Ayla na may muling handang promotekta sa kanya, ay gagawin niya rin ang lahat para wala nang masaktan pa ng dahil lang sa kanya. Mas lalakasan pa niya ang loob at tatapangan ng sarili para sa taong ito na handang isakripisyo muli ang buhay para sa kanya.
At sa paglalim ng gabi ay doon na nga tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa. Kahit man lang ilang oras ay makalimutan ng sakit at madama na lahat ay ayos na. Iyon na lamang ang tanging hiling ni Ayla, ang magising siya bukas makalawa na maayos na ang lahat, na hindi na kailangan pang magtago, na hindi niya kailangan pang mag-alala. At kapag nangyari yon, doon pa lang mararamdaman na ni Ayla ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Nagsumunod na araw kahit na may nangyari kina Ayla at Luigi ay naging normal lamang muli ang pakikitungo nila sa isa't isa. Mas naging overprotective na nga ngayon si Luigi kay Ayla. At bawat oras o minuto ay ayaw niyang nawawaglit sa kanyang paningin ang dalaga. Ayla, tonight may aatanan tayong party sa Maynila. I want you to come with me. Don't worry, you have me. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo, okay? Wika ni Luigi kay Ayla. At kahit na nag-aalinlangan si Ayla ay pinagbigyan pa rin niyang binata dahil as long as kasama naman niya si Luigi ay kampante siyang lagi siyang ligtas. Sige, sasama ako. Matapang niyang sagot. Kinagabihan nga ay nag-ayos sa silang dalawa at sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na makikihalubilong muli si Ayla sa maraming tao. Kabado siya pero kailangan niyang maging matapang. Kailangan siyang harapin ang mundo ng walang takot. Kasama niya si Luigi kaya alam niyang nasa ligtas siya. Let's go. Yaya ni Ayla kay Luigi habang nakatayo sa likuran ng lalaki. Sa pagharap naman ni Luigi ay doon napaawang ang kanyang mga labi na kulang na lamang ay magluway sa kakaibang itsura ngayon ni Ayla. Mukhang mamahalin, tunay na napaka-elegante ng aura nito. Mukhang isang prinsesa na may inosenteng mukha pero nakaka-addict na karisma. Napangiti na nga si Luigi habang minamasdan si Ayla dahil para bang ang pinagmamasdan niya ay isang anghel na nagmula sa langit. Luigi, let's go! Muling yaya ni Ayla dahil tila natulala na sa kanyang kagandahan si Luigi. Nang makabalik naman sa ulirat si Luigi ay doon na siya sumagot. Bago tayo umalis, pwede ko bang sabihin munang ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko? Seryoso ang tanong ni Luigi. Namula naman ang mga pisngi ni Ayla at saka ramdam niyang nagiinit pa ito dahil sa tanong na iyon ni Luigi. Hindi naman niya malaman ang isasagot niya dahil sa hiya na nararamdaman niya. Ano bang dapat kong isagot dyan? Hindi naman ako maganda. Pahambol na sagot naman ni Ayla. Doon ay unti-unti na nga siyang nilapitan ni Luigi tsaka wala nang paligoy-ligoy pa na hinalikan na si Ayla sa kanyang mapupulang mga labi. I love you, gorgeous. Mahina at malambing na sambit ni Luigi kay Ayla. Ngumiti na nga lang si Ayla at bago tuluyang umalis, ay muli pa siyang hinalikan ni Luigi sa kanyang noo. Nang tuluyan na sila makaalis, nakamasid naman mula sa bintana ng kanyang silid si Madam Mercedes. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa iyong babae ka. At talagang hahadlang ka pa sa mga plano ko ha. Walang sino man ang pwedeng makinabang sa yaman ni Luigi at ng asawa ko. Kundi ako lang. Ako lang. Mariing sambit ni Madam Mercedes. Si Madam Mercedes ay matagal nang may lihim na maitim na plano sa pagkakamkam ng mga yaman ni Luigi. Hindi kasi sila nag-anak ng amang ni Luigi kaya wala siyang magagawa ngayon para mas lumamang ang hati niya sa mga mamanahin na properties at businesses. Ang gusto ng madam ay sa kanya lahat kaya naman matagal niya nang pinaplano na patahimikin na habang buhay si Luigi para sa kanya na lahat ng yaman, maging ang kumpanya. Samantala, nakarating na rin sina Luigi at Ayla sa pagdadausan ng event. Halos lahat ng mayayamang negosyante at mga kilalang personalidad ay naroon. Hindi naman maiwasan ni Ayla na malungkot dahil dati-rate ay ang kanyang mga magulang ang umaattend sa mga ganito ngunit ngayon ay hanggang alaala na lang dahil wala na silang pareho. Ayla, just stay beside me, okay? Humawa ka lang ng mahigpit sa braso ko. Mahinang sabi ni Luigi sa dalaga habang ang mga mata naman ay nakamasid sa iba pang mga bisita. Okay, dito lang ako sa tabi mo. Mahinang sagot naman ni Ayla. Maya-maya pa ay lumapit na rin sila at nakipagkamay sa iba pang mga bisitang naroon. Hindi naman nila makilala si Ayla dahil kailanman ay hindi pa naman siya iniharap ng kanyang mga magulang sa publiko. Luigi, how are you? It's been a while. Bungad ng isang magandang babae na tila isang modelo. Napatingin naman ng babae kay Ayla. Oh, don't tell me na pumapag-ibig ka na ngayon, ha? Pabirong sabi ng babae na si Felicity.
Napangisi naman si Luigi dahil tunay naman talaga ang sinabi nito. Matagal na silang magkaibigan ni Felicity at walang kahit anumang namamagitan sa kanila, kaya naman walang dapat ipag-alala si Ayla. Yeah, tama ka. She's my fiancé. Sabay naman na nanlaki ang mga mata ni na Ayla at Felicity. Hindi makapaniwala si Felicity but she's happy. Habang si Ayla naman ay nabigla dahil sa isip niya ay hindi mo lang siya na-briefing ni Luigi tungkol sa bagay na yon. Luigi, ipit na sabi ni Ayla tsaka tumingin sa lalaki na tila nandidilit pa ang mga mata. Oh my gosh, I'm so happy for the both of you. And by the way, she's so pretty. What's her name again? Muling tanong pa ni Felicity. She's Cassandra. Pagsisinungaling ni Luigi. Pasimple na nga lang na kinurot ni Ayla ang tagiliran ni Luigi dahil sa sinabi nito ngayon. Habang kanya-kanyang abala naman ng mga guests ay hindi naman namamalaya ni Ayla na may ilan na palang mga lalaki na kamasid sa kanya. Matalim ang mga tingin ng mga lalaking yon at iyon ang mga lalaking pumatay sa kanyang mga magulang na naghahanap sa kanya. Napansin naman kaagad ni Ayla ang mga lalaking yan kaya naman nasabi niya ito kaagad kay Luigi. Hindi niya na lang ipinahalata kay Ayla na may mga sinabi siya sa binata para hindi siya paginalaan ng mga lalaking yon. Luigi, may mga lalaking kanina pa nakatingin sa akin. Malapit sila sa may buffet area. Yung isa naman ay nasa pangalawang mesa. Huwag kang magpapahalata. Malakas ang kutob ko na sila yon. Na sila yung mahabol sa akin. Mahinang sambit ni Ayla kay Luigi. Pasimple namang tiningnan ni Luigi ang lokasyon na itinuro ni Ayla at doon niya napagtantong nakatingin nga ang mga ito sa dalaga. Alam ni Luigi na nakakaramdam ngayon ng kaba si Ayla, kaya naman hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay nito. Huwag kang matakot. I'm here. I'll protect you. Mahinang sabi naman ni Luigi. Sa pagkakataong yon ay wala pang ibang naiisip na paraan si Luigi kundi ang umalis. Secure ang mansion niya kaya alam niyang isa yon sa pinaka-safe na lugar kaya naman kailangan na nilang makauwi ngayon. May mga hidden hideout doon si Luigi na tanging siya lamang nakakaalam. Maging ang kanyang stepmom ay walang kaalam-alam tungkol doon. Palibhasa ay high-tech ang bahay ni Luigi kaya naman maraming sikreto sa bahay na yon na tanging siya lamang nakakaalam. We're going home. Huwag kang magpapahalata na natatakot ka, okay? Just relax. Sabi ni Luigi. At doon ay nagmarcha na nga sila papalabas ng event center. Doon ay pansin na nila na nakasunod na nga ang mga ito kaya ngayon ay sigurado na silang may masamang plano talaga ang mga ito kay Ayla. Mabilis na silang nakasakay ng sasakyan at doon ay dali-dali niya na itong in-start at minaneho. Bulletproof naman ang sasakyan na yon kaya naman rest assured si Luigi na hindi masasaktan si Ayla. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kung sa tingin nila ay natakasan nila ang mga lalaking yon, doon sila nagkakamali. Tumawag pa lang mga ito ng backup kaya naman habang nasa kalsada ay kinuyog na ang kanilang sasakyan ng isang truck na nasa kanilang likuran. Paulit-ulit na sinalpok ng truck ang likurang bahagi ng sasakyan ni Luigi. Kaya naman ay napapasigaw na lang si Ayla. Luigi, ano nangyayari? Takot na tanong ni Ayla. Nasundan tayo at pilit na binabang ang sasakyan natin. Sagot naman ni Luigi. Sa puntong yon ay tumingin na si Luigi kay Ayla at hinawakan muli ang kamay nito. Ngumiti si Luigi sabay sabing, papakasalan kita. Marami pa tayong magiging anak. Makakaraos din tayo. Mahal na mahal kita, Ayla. At sa huling salitang yon, ay tuluyan na ngang malakas na binunggo ng truck ang sasakyan ni Luigi hanggang sa malakas na itong napasalpok sa malaking poste dahilan ng pagbaliktad ng sasakyan. Tanging wangwang na lamang ng ambulansya ang nangingibabaw sa ingay. Nang madala sila sa ospital ay nasikaso kaagad sila ng doktor. Swerteng nakaligtas si Ayla ngunit si Luigi ang nakatamo ng matinding impact sa kanyang ulo dahil sa pagprotekta niya kay Ayla. Dapat ay si Ayla nasa kalagayan na yon ngunit nagawa pa rin niyang isangga ang kanyang katawan sa dalaga. Sabi ng doktor ay under coma daw ngayon si Luigi kaya naman hindi mapapatawad ni Ayla ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw, nang maging maayos ang pakiramdam ni Ayla ay minabuti na lamang niyang umalis at muling magtago. Ngayong nakilala na siya ng mga lalaking yon, hindi na siya pwedeng manatili sa poder ni Luigi dahil siguradong susundan lang siya nito doon. Nang dumalaw nga doon si Madam Mercedes ay hindi na nila naabutan pa si Ayla.
Ngayon, hindi na alam ni Ayla kung saan siya patungo. Kailangan na muli niya magpakalayo-layo at itago ang tunay na pagkatao. Wala na siyang kahit na ano, lalo pa ngayon na under coma si Luigi at walang kasiguraduhan kung kailan na ito magigising o kung magigising pa ba ang binata. Dahil hindi rin naman makatiis si Ayla na hindi niya mabantayan o maalagaan si Luigi, naisip na lang niya na magbalat kayo para makapasok sa ICU. Minsan, nagpapanggap siyang nurse, janitor at kung ano-ano pa para walang makakilala sa kanya. Ngayon ay nagpapanggap siya bilang isang nurse at doon ay sinamantalang pagkakataon para kausapin si Luigi. Luigi, gising ka na. Ang dami kong gustong ikwento sa'yo. Buntis ako, Luigi. Magkakaanak na tayo. Kailangan ka namin ng anak mo. Pero huwag ka mag-alala. Mas magiging matatag at matapang ako para sa'yo. Iingatan ko at poprotektahan ang sarili ko, lalong-lalo ng anak natin. Luigi, ipangako mo sa akin na gigising ka na. Mahal na mahal kita, Luigi. Sobrang mahal na mahal. Pabulong yung sinabi ni Ayla sa tenga ni Luigi. Sumandali rin siyang sumubsob sa tabi ng binata at doon ay umiyak na umiyak. May ilang buwan rin ganito ang tagpo nila dahil hindi pa rin nagkakamalay si Luigi. Halos 4 na beses sa isang linggo niyang dalawin ng binata sa magkakaibang katauhan para hindi siya mamukaan kung sakaling may mga lalaking magmanman doon. Sa isang maliit na apartment na lang na malagi si Ayla at hindi na muling bumalik pa sa mansyon na labis namang ikinapagtaka ni Madam Mercedes. Manang Alma, wala ka bang nababalitaan kay Ayla? Simula nung naging aksidente, hindi na siya nagpakita pa. Ang sabi naman ng doktor, wala naman siyang gasinong tama at kahit hindi pa gasinong malakas ay pinilit na makalabas. Hindi ba siya nakikipag-usap o nakikipagkita sa'yo? Tanong ni Madam Mercedes. Ni hindi rin mababaka sa kanya ang pag-aalala ngayong nakaratay pa rin sa ospital si Luigi. Sa kabilang banday, sincero namang sumagot si Manang Alma dahil ang totoo ay nung isang araw nakipagkita nga sa kanya si Ayla upang kumuha ng ilang gamit. Ngunit dahil nangako siya sa dalaga na hindi niya ipapaalam sa ginang kung nasaan ito, ay magsisinungaling siya ngayon kay Madam Mercedes. Wala rin po akong balita kay Madam Ayla, ma'am eh. Hindi nga po siya dumadaan dito para sana ipaalam ang kanyang estado. Maging si Manang Alma ay nag-aalala rin kay Ayla kahit hindi niya talaga alam kung ano ang tunay na pinagdadaanan ng dalaga. Bueno, wala rin naman akong pakialam sa kanya. Mas maganda nga kung hindi na siya magparamdam kahit na kailan. Matalim na sabi ni Madam Mercedes at saka tuluyan ng umalis. Samantala, halos mag-6 na buwan na hindi pa rin nagkakamalay si Luigi. Hindi na rin makadalaw si Ayla dahil sa unti-unti nang lumalaki ang kanyang tiyan at nahihirapan na rin magpalabas-labas. Ang ginagamit na lamang niya ngayon ay ang panggastos ang kanyang mga naipon na sa naging sweldo niya sa mansyon, ngunit sa kakarampot na ipon na yon ay alam niyang hindi iyon sasapat kapag nanganak na siya. Hindi naman siya makapagtrabaho muli dahil dalawa na silang nasa peligro ang buhay kapag hindi pa siya nag-ingat. Kaya ngayon ay hindi na talaga alam ni Ayla ang kanyang gagawin dahil ipit na siya sa sitwasyon. Hindi niya nga maipet-check up ang kanyang sarili para malaman ang kalagayan nila mag-ina. Dahil sa trauma na baka sa paghakbang niyang muli sa paglabas ng bahay ay tuluyan na silang mapahamak na mag-ina. Samantala sa ospital ay naroon naman ang isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Luigi na si Jake upang dalawin siya. Lumipad ito galing China nang mabalitaan niya ang nangyari sa kaibigan. Halos sabay nang lumaki kaya talagang sanggang dikit na sila. Nagkalayo lang sila dahil Chinese ang napangasawa ni Jake at ngayon ay doon na sila naninirahan sa China. Nakatayo lamang siya sa harap ng nakaratay na katawan ni Luigi at talagang awang-awa sa sinapit ng kanyang kaibigan. Ilang oras din nakatayo doon si Jake nang maisipan niya na magpaalam muna sandali dahil marami pa rin siyang kailangang asikasuhin. Tatalikod na sana siya nang biglang nagsalita si Luigi. Ayla, matapos ang 6 na buwan ng pagkakomatose, sa wakas ay nagising na rin si Luigi. At ang unang ang sinambit at hinanap ng kanyang bibig ay walang iba kundi si Ayla. Napabalikwas naman ng kanyang kaibigan na si Jake kasama ang kanyang bodyguard na halos ilang oras na rin naroon para sana dalawin ang kanyang kaibigang si Luigi. Luigi? May malay na si Luigi! Tumawag ka ng doktor! Tarantang utos ni Jake sa kanyang tauhan.
Nakamulat lamang si Luigi at diretso lamang ang tingin. Napapatingin naman si Jake sa monitor kung saan makikita ang heartbeat ni Luigi at doon ay nag-aagawan pa rin ng tuwid at zigzag na linya. Nang matawag na ang doktor ay patuloy pa rin ang pag-hysterical ni Luigi na walang bukang bibig, kundi si Ayla. Nasaan si Ayla? Nasaan siya? Bakit wala siya sa tabi ko? Pag-hysterical niya pang sabi. Mahigpit na rin siyang kinapitan ng mga nurse para maturukan ng pampakalma. Luigi, huminahon ka. Kailangan ka munang ma-check ng doktor. Sabi naman ng kanyang kaibigang si Jake. Pinalabas nga muna sandali si Jake upang pakalmahin si Luigi. Sabi nang normal lang naman daw ang ganitong reaksyon matapos niyang matulog at mawala ng malay sa loob ng 6 na buwan. Nang mapakalma nila si Luigi ay tumigil na rin sa paghuhuramentado ang lalaki at ipinikit na lang sandali ang mga mata. Maya-maya pa nang maging maayos na ang lahat ay dumating na si Doña Mercedes, ang stepmom ni Luigi. Tita Mercedes! Sambit ni Jake nang dali-daling pumasok ang ginang sa loob ng silid. Aligaga namang lumapit ang ginang kay Jake at saka tumingin kay Luigi na kasalukuyang nakapikit. Jake, kamusta si Luigi? Utal na tanong ng ginang. May malay na ho siya, tita. Pinapakalma lang niya sarili niya. Kalmadong tugon naman ni Jake. O ay lumapit na rin si Doña Mercedes kay Luigi at tinabihan pa ito sa kama. Luigi, iho, how do you feel now? Nag-aalala niyang tanong. Nang maimulat ni Luigi ang kanyang mga mata ay dumiretso na siyang tumingin sa ginang. Mga tingin na punong-puno ng katanungan na nangangailangan din ng kasagutan. Tita, where's Ayla? I need her by my side. Where is she? Maluhaluhang tanong ni Luigi. Alam nila kung nasaan si Ayla at alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya ang kanyang tita Mercedes. Ngunit kesa palampasin ang tanong na yon at kesa magsinungaling pa kay Luigi ay naisipan na rin ng ginang na aminin ang totoo. Luigi, hindi ko alam kung ito bang tamang oras o pagkakataon para sabihin sa iyo to pero hindi ka rin naman kakalma kung hindi pa namin sasabihin ang totoo. Panimula ng ginang. Doon ay unti-unti namang namilog ang mga mata ni Luigi at may umuusbong na ring takot at kaba sa kanyang puso. Ano nangyari kay Ayla? Kunuto ang tanong ni Luigi. Tumingin muna si Doña Mercedes kay Jake at saka mahinang tumango na lamang si Jake. Luigi, Ayla is dead. Patay na si Ayla. At namatay siya sa aksidente na nangyari sa inyong dalawa. Masamang balita ng ginang. Nanlaki ang mga mata ni Luigi na ngayon ay hindi malaman kung ano ang dapat na mararamdaman. Alam niyang buhay si Ayla dahil buhay na buhay ang mga pabulong nitong sinasabi noong mga nakaraang araw. Parang totoo. Hindi. Totoo talaga. Hindi siya maaaring magkamali dahil maaaring nakapikit lang siya noon pero gising ang kanyang diwa. Kaya naman iiling-iling lang siya at hindi naniniwala sa sinabi ngayon ni Madam Mercedes. Hindi. Hindi totoo yan. Buhay si Ayla. Alam kong buhay siya. Nasaan si Ayla? Ilabas niyo siya. Pasigaw na sabi ni Luigi at tuluyan na namang nag-hysterical. Nang sumunod na araw ay nakalabas na rin ng ospital si Luigi ngunit wala pa rin itong kabuhay-buhay dahil kahit medyo maayos na siya, si Ayla pa rin ang kanyang naiisip. Walang araw na hindi niya naaalala ang dalaga. Para bang may kulang ang bawat sandali na hindi niya kasama si Ayla. Isa pa ay lubos siyang naniniwala na buhay pa nga siya dahil yung bawat pagbulong na iyon sa kanya ni Ayla, maging ang pagkukulhol nito ng iyak, ay buhay na buhay sa kanyang pandinig. Kaya naman gagawa siya ng paraan para mahanap si Ayla at kung ano nga bang nangyari sa kanya. Greg, may iuutos ako sa'yo. Sabi ni Luigi sa kanyang tauhan na si Greg. Ano po yon, Boss Luigi? Iniutos ni Luigi sa kanyang tauhan na hanapin at alamin kung sino ang mga sangkot sa naging aksidente, kung sino ang nagtatangka sa buhay ni Ayla at kung nasaan na ang dalaga. Hindi nga matatahimik si Luigi, lalo pat malinaw rin sa kanya ang sinabi ni Ayla na nagdadalang tao ito at siya ang ama, na magkakaanak na sila. Habang si Ayla naman ay naroon pa rin sa kanyang apartment at hindi pa rin lumalabas dahil sa labis niyang pag-iingat. Awang-awa na nga siya sa kanyang sarili pero kailangan niyang magpakatatag. Hindi na para sa kanyang sarili kundi para na sa kanyang anak.
Wala rin siyang ideya na nagkamalay na si Luigi dahil simula nang hindi na siya magparamdam doon ay wala na siyang balita pa sa binata. Samantala, sinimulan na ngang isagawa ng mga tauhan ni Luigi ang pag-iimbestiga. Ilang linggo na rin ang nakakalipas at ngayon sa wakas ay may kasagutan na rin ang kanyang mga palaisipan. Boss Luigi, may nakalap na po kaming impormasyon. Balita ng tauhan. Tila nabuhayan naman ang loob si Luigi. Simulan mo na, Greg. Utos ni Luigi at doon ay nagsimulang maglahad ang lalaki. Nalaman na po namin kung sino ang mga gustong pumatay sa nag-iisang anak ng mga Navarro. Pero hindi po silang dahilan kung bakit kayo na-aksidente. Hindi po sila nagmamay-ari ng truck na nasa likuran nyo ng gabing nangyaring aksidente. At isa pa po, alam na rin po namin kung nasaan si Miss Parayla Navarro. Napabalikwas nga si Luigi sa naging revelasyon na iyon ni Greg. Hindi nga niya alam kung alin ang uunahin, pero sa huling sinabi nito na alam na nila kung nasaan si Ayla, ay doon siya tuluyang nabuhayan. Simulan mo kung sino ang nagtangka sa buhay ni Ayla. Panimulang tanong ni Luigi. Ang mga kustodyo. Ang mastermind ay mismong kumpadre ni Don Francisco na ninong ni Miss Ayla. Ang kailangan nila kay Miss Ayla ay ang hidden wealth ni Don Francisco dahil minsan niya na itong nabanggit kay Don Custodio. Kaya naman nagkaroon ng interes doon ang kanyang kumpadre. At tanging si Miss Ayla lamang ang may access sa bangko para sa yaman na yon. Kaya naman talagang nasa peligro po ang buhay ni Miss Ayla. Wala namang maging reaksyon si Luigi maliban sa pagtiimbagang dahil sa galit. Hindi man niya kilala ng personal si Don Custodio, ay alam niyang madumi talaga itong maglaro sa larangan ng pagnenegosyo kaya hindi malayong magka-interes nga ito sa yaman ni Ayla. Yung aksidente naman, kung hindi si Don Custodio ang may gawa nun, sino? Huminga ng malalim si Greg bago sumagot. Boss Luigi, huwag po kayong mabibigla. Ang nagtangka po sa buhay ninyo ng gabing yan ay walang iba kundi si Madam Mercedes, ang inyong stepmom. Hindi naman makapaniwala si Luigi sa kanyang nalaman. Halos mablangko ang reaksyon ng kanyang mukha dahil ngayon ay napatunayan niya nang hindi talaga katiwa-tiwala si Madam Mercedes. Doon niya napagtantong matagal na pala itong may masama at maitim na balak sa kanya. Hindi niya ito mapapalampas. Hindi siya makakapayag na hindi managot ang mga may sala. Greg, nahuli mo ba ang driver ng truck? Oo boss, nasa kamay na namin siya. Good. Siya ang alas ko para magbayad sa kasamaan niyang Mercedes na yan. Pero bago yan, gusto ko munang samahan mo ako sa kinaroroonan na Ayla. Ngayon din. Masusunod po, Boss Luigi. At wala na nga silang pinalampas pang oras at mabilis na nilang tinungo ang kinaroroonan ni Ayla. Habang nasa biyahe ay lalong naging emosyonal si Luigi. Tama nga ang hinala niya na buhay si Ayla at talagang nagsisinungaling nga lamang si Mercedes. Sabik na sabik niya nang makita si Ayla, kaya naman labis ang kanyang galak ngayon sa kabila ng sangkatutak na tensyon. Ilang oras lang ay nakarating na rin sila sa apartment. Sa labas pa lang ay nagtaka na sila dahil sa kumpul-kumpul na taong nasa labas ng apartment ni Ayla. Excuse me, dito ba ang bahay ni Miss Ayla Bartolome? Pangalan ni Ayla para hindi siya makilala. Nagkatingin na naman ang mga tao doon. Nako, kaya nga po kami naririto eh. Sa pilitan po siyang isinakay ng mga armadong lalaki sa van. Buntis pa naman siya. Humihingi na siya ng tulong sa amin eh hindi naman po kami makalapit dahil puro may baril baka iputok nila. Takot na kwento ng mga babae. Nagkatingin na naman sina Greg at Luigi. Lalong nag-alala ang binata dahil sigurado siyang ang tauhan ni na Don Custodio ang may pakana ng pagdukot kay Ayla. Ang sasakyan, natatandaan niyo ba ang sasakyan? Tanong ni Luigi sa mga taong naroon. Matapang namang lumapit ang isang lalaki. Ito sir, na-videohan ho namin ng palihim. Malinaw pa yan at kitang-kita ang plate number. Papanood nila ang video ng pagdukot ay doon na nga napatunayan ni Luigi na si Ayla nga ang babaeng yon. At malaki na ang tiyan nito kaya lalo siyang nakaramdam para sa dalaga. Greg, ipahanap mo ang sasakyan na yan. Ngayon din. Mariing utos ni Luigi. Sumunod naman kaagad si Greg.
Lahat ng pwedeng daanan ng sasakyan na yon ay inisa-isa na nila at doon nila iyon natagpuan sa may bakanteng lote na napag-alamang pagmamayari ng Don Custodio na yon. Nang malaman nila kung nasaan si Ayla, ay doon sila gumawa ng hakbang. Inipon kaagad ni Luigi ang kanyang mga tauhan. Nang maipon na lahat maging ang mga kakilala sa pulisya, ay doon na nila sinugod ang hideout. Samantala, kasalukuyan namang nakagapos ngayon si Ayla, pilit pa ring pinipiga ni Don Custodio kung anong account at password sa bangko at kung saan nakatago ang iba pang kayamanan ng kanyang ama na si Don Francisco. Si Don Custodio na ang humarap ngayon sa dalaga para siya na mismo magpilit dito. Paano niyo naaatim na gawin sa akin to? Sa pamilya ko. Kumpadreng tunay niyo pa naman ang aking ama. Inaanak niyo ako. Tapos ay kayo palang gagawa ng karahasang to sa amin? Ninong, paano niyo nagawa to? Nang dahil lamang sa yaman ay nagawa niyo kaming saktan at patayin ang mga magulang ko? Umiyak na litanya ni Ayla kay Don Custodio. Tinawanan na nga lang siya ng matanda habang naninigarilyo ng tobako. Nakabastan pa itong lumapit kay Ayla. Boba! Walang tunay na kumpadre sa akin pagdating sa kayamanan. Talo-talo tayo pagdating sa bagay na yan. At isa pa matagal nang uto-uto ang ama mo. Kaya mabilis maloko. Mabilis mapaniwala. Kaya kung naniniwala ka na naging tunay ang samahan namin, pues nagmana ka rin sa kanya dahil pareho kayong uto-uto. Mariing sabi pa ni Don Custodio. Iyak naman ng iyak si Ayla. Naninigas nga ang kanyang tiyan dahil sa matinding emosyon pero kailangan niyang maging matapang at magpakatatag. Ayoko na rin patagalin pa ito. Ayla, wag na matigas ang ulo mo. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang hidden treasure para hindi ka na mahirapan pa. O rin, para hindi na rin ako mahirapan sa pag-iisip kung papatayin ko ba kayo nang ipinagbubuntis mo o hindi. Huwag mo nang painitin ang ulo ko, Ayla, dahil matagal ko nang hinintay ang tagpong to na makita ka. Kaya huwag mo akong bibiguin. Galit na sambit ni Don Custodio. Kahit lumuluha ay tinawanan lamang siya ni Ayla. Kailanman ay hindi mapapasa yung hidden treasure na matagal ang iniingatan ng mga magulang ko. Hindi sa'yo yon. Kaya wala kang karapatan na angkinin yon. Nakatanggap naman ng isang malakas na sampal si Ayla mula kay Don Custodio. Matigas din ang ulo mo, no? Katulad ng mga magulang mo. Ayla, hindi ka ba naaawa sa magiging anak mo? Paiiralin mo pa rin ang katigasan ng ulo mo kaysa iligtas siya? Mag-isip-isip ka. Pasigaw na sabi ni Don Custodio. At doon ay sumagot naman si Ayla. Hindi ako tanga, Nino. Don Custodio. Alam ko namang aaminin ko man sa inyo o hindi ang totoo. Papatayin niyo pa rin ako. Kami ng anak ko. Kaya mas mabuti na lang na wala na kayong malaman para patas lang tayo na wala nang makinabang sa letseng yaman na yon. Matapang na sagot naman ni Ayla. At dahil inis na nga si Don Custodio ay tinutukan niya na ng baril ang dalaga sa kanyang noo. Masyado mong pinapaikli ang pasensya ko, Ayla. Kung walang makikinabang ng hidden wealth, pues, aangkinin ko na lamang ang ari-arian na iniwan ng namayapa ninyong pamilya. Paalam ay. Kakalabitin na sana ni Don Custodio ang gatilyo ng baril nang biglang makarinig sila ng putukan ng baril sa labas. Kaya naman naalarma na sila lalo pa nang marinig nila ang wangwang ng mobil ng mga pulis. Buisit! Paano tayo napasok ng mga pulis? Buliw ni Don Custodio. Hindi na nga nila nagawa makatakas pa dahil nakapasok na sa loob ang isang batalyong pulis at pinaligiran na sila. Ibaba ang baril at itaas ang mga kamay. Sigaw ng pulis. Kaagad nang sumunod ang mga kawatan at kabilang si Don Custodio dahil hindi rin naman sila makakapanlaban dahil sa sniper na nakatulok sa kanyang ulo. Nang matanaw na ni Luigi si Ayla, ay doon na siya kumaripas ng takbo papalapit sa dalaga. Ayla! Malakas niyang sigaw. Nang makita siya ni Ayla ay doon na siya tuluyang napaiyak. Hindi nga makapaniwala si Ayla na may malay na si Luigi at ito pa ang sumasaklolo sa kanya ngayon. Luigi! Sabit naman ni Ayla. Siyang kinalaga ni Luigi at doon ay niyakap niya na ng mahigpit ang dalaga. Huwag ka nang matakot, mahal ko. Nandito na ako. Hindi ka na nila masasaktan, tahan na.
Lumuluhang sabi ni Luigi kay Ayla. Ramdam na ramdam ni Luigi ang takot ni Ayla kaya awang-awa siya sa dalaga. Napababa naman ang kanyang tingin sa tiyan ni Ayla. Napangiti siya at napahawak dito. Nang muling mapaangat ang tingin niya sa dalaga, ay doon na unti-unting nag-blurred ang paningin ni Ayla dahilan para tuluyan na itong mawala ng malay sa mga braso ni Luigi. Makalipas ang oras, sa wakas nagkamalay na rin si Ayla. Nagising na lamang siya na nasa ospital na. Luigi! Kaagad siyang napabangon at si Luigi naman kaagad ang kanyang hinanap. Nasa tabi lang siya ni Luigi kaya naman nahawakan kaagad ng lalaki ang kanyang mga kamay. Ayla, don't worry, I'm here. Ligtas ka na. Mahinahong sabi pa ni Luigi. Luigi, paano? Paano mo nalaman kung nasan ako? Hindi na mahalaga yon, mahal ko. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Nasa kamay na rin ng mga pulis si Don Custodio at ang kanyang iba pang mga tauhan. Hindi na sila makakawala pa. At hanggat nasa tabi mo ako, walang sino man ang pwedeng makagalaw sa inyo. Doon ay muling niyakap ni Ayla si Luigi. Maraming salamat, Luigi. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Lalo pa ngayon na magkakaanak na tayo. Ipinagdasal ko sa Panginoon na poprotektahan ko siya ng maayos at magkamalay ka na nang sa ganun ay magkasama na kayong mag-ama. At napakabuti ng Panginoon dahil dininig niya ang mga panalangin ko. Sobrang saya ko, Luigi. Alam kong masaya na rin sina mommy at daddy ngayon dahil nakamit na rin namin ang hustisya. At dahil doon sa tulong mo, mahal ko. Mahal na mahal kita. Naging maayos na rin ang mga problema ni Ayla at ang sarili mong problema ni Luigi ang kanyang tinapos. Dahil nakaramdam na si Madam Mercedes na alam na ni Luigi ang totoo at ang kanyang planong pagpatay dito, ay nagmadali na siyang tumakas, ngunit hindi siya makakawala kay Luigi. Na-corner kaagad siya ng tauhan ni Luigi at doon ay ipinadakip na rin ang madam kasama ang naging whistleblower nila na driver ng truck kaya wala nang maaalibay pa si Madam Mercedes. Makalipas ang 2 buwan ay isinilang na rin ni Ayla ang isang malusog na sanggol na babae na pinangalanan niya ang Carmina na isinunod niya sa pangalan ng kanyang ina. Napakaganda niya. Kamukhang kamukha mo siya, Ayla, sabi ni Luigi. Maluha-luha niyang pinagmasdan ng kanyang anak. Wala na nga makakatumbas pang halaga sa saya na nararamdaman nila ngayon ni Ayla. Na makabawi na si Ayla ng lakas, ay doon na rin nagplano si Luigi na pakasalan na ang dalaga para maging isa na silang buong pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!